ng panahon ay naging bahagi na ito ng kultura nating mga Pilipino. Ano nga ba ang dulot nito sa mga nagtataglay at patuloy na nananampalataya sa kapangyarihang dala nito? Tayo na at itasin ang misteryo ng bumabalot sa bawat agimat. Bago pa man dumating ang mga mananakop na dayuhan sa mga isla ng Pilipinas, ay sinasabing nakabuo na ng mga sariling tradisyon, paniniwala at kultura ang mga pinuno nating mga Pilipino. Sa nakalipas na mga henerasyon ay patuloy tayong naniniwala sa mga tradisyon na ating kinamulatan at isa na nga rito ay ang mga agimat na di umano'y may kapangyarihan na dala sa mga nagtataglay nito. Noong 1852, na nakipagsagupaan ng Pilipinas laban sa Espanya, sinasabing si Lapu-Lapu ay gumamit ng anting-anting na tinatawag na Santissima Trinidad. May mga ilan-ilan lamang na mga kilalang katauhan ng gumagamit ng anting-anting o agimat. Ang supremo ng katipunan na si Andres Bonifacio ay nagdadala ng isang amulet na tinatawag na Santiago de Galicia sa tuwing siya ay nakikipagsagupaan sa mga Kastila. Samantalang si General Antonio Luna naman ay nagdadala ng Virgen Madre. Karamihan sa mga veteranong katipunero ay sinasabing nagsusuot o nagdadala ng mga anting-anting sa tuwing sila ay nakikipaglaban sa mga Kastila. Sila ay naniniwala na sa pamamagitan ng mga bato na pinapalooban ng iba't ibang orasyon, sila ay maliligtas sa ganitong klase ng laban. Noon lamang May 21, 1967, ang isang samahan na tinatawag na Lapiang Malaya na pinangungunahan ng isang 86 na taong gulang na Bicolano na si Ginoong Valentin Tatang de los Santos ay nagsagawa ng pag-alsa laban sa gobyerno. Suot-suot ang kanilang mga uniforme na sinasabing di tinatablan ng kahit anong mga bala, dala ang kanilang mga bolo at mga anting-anting. Sila ay nagtungo sa palasyo sa paniniwalang hindi sila masasaktan ng kahit anong mga bagay. Sila ay nakipagsagupaan ng walang ibang dala laban sa mga baril ng mga sundalo ng gobyerno. Kung kaya't sa huli, silang lahat ay pawang napawian ng buhay. Nagtungo kami sa Quiapo, Maynila, kung saan laganap ang bentahan ng mga agimat. Samut-saring laki, kulay, disenyo at di umani kapangyarihang taglay ang naroroon sa kahabaan ng kalye ng Quiapo. Kapansin-pansin ang patuloy na pagtangkilik ng ilan sa ating mga kababayan sa paggamit ng mga ito. Tila ba ito na ang pinahahawakang pag-asa ng mga nananampalataya. Ang pagiging mapamahiin nating mga Pilipino ay isa sa mga dahilan kung bakit ang mga maliliit na piraso ng kahoy, bato o parte ng katawan ng hayop ay nagiging makapangyarihan sa kanilang paniniwala na ito'y nagtataglay ng mga pambihirang orasyon. Sa pagiging popular ng mga agimat na ito, ay ilang istorya na rin ang naisa pelikula at tumabo sa takilya. Isa na nga rito ay ang Agimat na pinagbidahan ni Ramon Revilla Sr. At sa tagumpay nito sa pinilakang tabing, ay nasundan pa ito ng ilan pang pelikulang nagpatunay na ang mga Pilipino ay tiyak ng mapamahiin.
ginawa daw nito, hindi kitatablan ng sakit, o bigla kang lalakas na lang, mga ganun dito. Si Noah, nung baby siya, lagi namin siya lagi na masasabi na matatanda. Yung kulang huliin, pati na rin yung parang pinas dito, yung may ibang kulay lang. Bagay lang naman yung mga agimat, mga ginawa lang din sila ng tao. So, ano lang naman sila, yung mga simpleng bagay lang din yan eh, na pinaniniwala ang may powers, ganyan. Pero hindi na naniniwala sa power na kung ano man yung sinasabi ng power ng isang bagay or something. Ay, mula sa aking pagkabata, wala naman akong nakita na narinig na ano, may mga agimat. Ang kwento lang sa akin ng tatay ko nung ako isang maliit pa, nung kabataan daw nila, marami talagang gumagamit ng mga agimat. Ano daw po yung mga nagiging epekto ng agimat dun sa mga tao na gumagamit nun? Eh siyempre, ano sila, malakas, may kapangyarihan. Mayroong pagkakataon na hindi sila nakikita, dawa, kasi hindi ko naman naabot. Sa ngayon sa kwento ng tatay ko, nung siya ay bata pa, panahon ng hapon, ito'y totoong karanasan daw sapagkat mismo nung panahon na yon ay binatilyo na siya. Dahil sa agimat, mayroong isang tao na lumaban sa mga Hapon na ilang libo ang pinatay. Ang taong itong may agimat nandun lang sa isang kumbinto, nakadapa. Samantalang yung kanyang mga alagad, mga sundalo, yun ang pumapatay sa mga Hapon. Maraming Hapon ang namatay. Ang bilin lamang ng may agimat, habang kayo ay pumapatay, walang sino man ang magsasalita. Sapagkat sa oras na sila magsalita, mapapaso ang kanyang agimat. Ako hindi, ikaw ang naniniwala. Hindi po. Ako ang naniniwala lang ako sa Diyos lang, na yung si Lord lang talaga yung makakapagligtas, hindi yung mga agimat na gawa ng tao. Naniniwala ako sa Diyos, sa agimat. Diba? Kasi pag naniwala ka sa agimat, nababay mo yung buhay mo sa agimat, anong mangyayari sa'yo? Dahil akala mo may kapangyarihan ka, wala ka namang kapangyarihan. Minsan positive siya, minsan pag nasobrahan ka, kumbaga, babatay mo yung sarili mo dun sa lahat ng gagawin mo, sa kanya lang. Halimbawa, kunyari, akala mo may agimat ka, yung pala, kaya kong tumalon sa building. Siyempre, naniniwala ko may agimat ka. Itatanong ka naman, wala naman pala. Pagbaksak mo, alam mo na kung saan ka napupunta. Yun, yan ang naniniwala sa'yo. Naniniwala, pero ang agimat ay hindi mula sa Diyos. Mula yan sa kalaban ng Diyos. Dahil kung ikaw isa'y tunay na Kristiyano, sa Panginoon walang agimat. Talagang, ano siya, there must be something. Basis po, parang gano'n.